Ang kahinahunan at kabutihan ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito'y sinulat upang sumampalatayang kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tayo ngayon mga bata ay nasa 2nd linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Narinig natin sa Ebanghelyo na nagpakita si Kuya Jesus sa kanyang mga alagad. Noon ay nagtatago sila sa isang silid dahil sila ay natatakot at malungkot. Iniisip nila kung ano ang mangyayari sa kanila. Bigla na lamang lumitaw si Kuya Jesus at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Hindi sila pinagalitan ni Kuya Jesus kahit iniwan nila siya noong ipinako siya sa krus. Sa halip, binigyan niya sila ng kapayapaan. Ang kapayapaang ibinigay niya ay hindi lang katahimikan. Ito ay lakas ng loob sa kabila ng takot, pag-asa at pagmamahal kahit nagkakamali. Paano ba nawawalan ng kapayapaan? Ito ay kapag tayo ay nagkakasala mga bata. Ang kasalanang mana ay nag-iwan ng sugat sa kalikasan ng tao. Dahil dito, tayo ay may hilig na kasalanan, nakararanas ng panloob na tunggalian. Dahil sa kasalanan, nawawala ang kapayapaan natin. Nawawalan ng ganap na pagkakasundo sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Kaya tayo nakadarama ng lungkot at pagkabahala. Gayunman, sa pamamagitan ni Kuya Jesus, may pag-asa ng pagkakasundo at kapayapaan. Kaya nang muling mabuhay si Kuya Jesus, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Hindi ito simpleng pagbati lamang, kundi isang pagpapahayag na ibinabalik niya ang nawalang kapayapaan na winasak ng kasalanan. Kapayapaang nagmula sa kanyang muling pagkabuhay. Mga bata, tulad ng mga alagad, tayo rin minsan ay natatakot kapag may problema sa pamilya, kapag nahihirapan sa paaralan, o kapag pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Pero paalala sa atin ni Kuya Jesus, nandito ako. Huwag kang matakot. Sumainyo ang kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang kapayapaan ni Kuya Jesus sa ating puso, nagiging masaya tayo. Nagiging mas mabait, mas mapagpatawad, at mas handang
tumulong sa iba. Kaya tinatawag din niya tayong magbahagi ng kapayapaan sa ating mga kaibigan, kaklase at pamilya. Paano ka magiging daan ng kapayapaan sa iba? Una, gumamit ng mabubuting salita. Sanayin ang sarili na magsabi ng salamat, pasensya na, at pwede bang tumulong? Sapagkat ang mabubuting salita ay nagpapagaan ng loob at nagpapaayos ng samahan. Ikalawa, maging tagapamagitan, hindi tagapag-away. Kapag may nag-aaway na kaklase o kapatid, huwag makisali sa gulo. Subukang awatin o tumawag ng matanda. Ang pagnanais na ayusin ang problema sa mahinahong paraan ay nagdadala ng kapayapaan sa lahat. Ikatlo, magbahagi ng kabutihan. Tumulong sa gawaing bahay. Ang simpleng pagtulong at malasakit ay nagpaparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Kapag pinili nating maging mabuti, mahinahon at mapagmalasakit, tayo ay nagiging tanda ng kapayapaan ni Kuya Jesus sa kapwa.